Oops! Ay! Ale, sorry na. Nagmamadali kasi ako eh. Hindi kita napansin eh. Ang gwapo niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Ha? Ale, sorry. Talagang nagmamadali ako. Pwedeng bitawan mo yung pagkakahawak mo sa aking kamay? Magkikita pa tayong muli. Ale, okay lang po ba kayo? Gusto ninyong dalhin ko kayo sa ospital? Oo, sige. Dalhin mo ako sa hospital. Gusto ko pang makasama ka ng matagal. Palabiro din po pala kayo, Ale ha. Sige po, sorry po ulit. Hindi ako nagbibiro, lalaki. Natityak ko, magkukrus muli ang landas nating dalawa. Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Sa pagkakadikit ng katawan ni Angelo kay Glenda, nagising ang matagal nang natutulog na damdamin ng matandang dalaga. Humanga ng husto sa kagwapuhan ni Angelo. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na sundan ang lalaki. Mabilis itong naglakad papalayo, pero alam niya na mahahabol niya ito. Sa di kalayuan, sa isang malaking mall, kanina pa naghihintay si Mirna. Ngayon lang na late ang asawa. Kanina pa naglalabasan ang mga empleyado. Walang overtime si Angelo. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa? Han! Oh, ang tagal mo, Han. Kanina pa ako dito. Uuwi na nga ako sana eh. Anong nangyari sa'yo? Naliligo ka sa sarili mong pawis? Ay, sobrang traffic eh. Bumaba na nga lang ako ng taxi. Nilakad takbo ko na nga lang papunta rito eh. Kundi, aabutin pa ako hanggang bukas. OA mo, Han, ha? Ayaw mo kasing makinig sa akin. Kaya ko namang mag-grocery mag-isa. Pagkatapos nito, diretso na ako sa bahay. Parang isang buwan ang ginogrocery mo ah. Sino magbibitbit? Basta ilibre mo lang ako ng snacks dun sa favorite nating resto. Oh, Han. Bigla ka na lang natahimik. Sino tinitingnan mo dyan sa likuran ko? May kasama ka ba? Ha? Yung babae. Nakatingin dito sa atin. Baka kilala mo. Ha? Nakangiti sa'yo eh. Sino siya, Angelo? Paano niya ako nasundan dito? Baka may kailangan siya sa'yo. Sige na, lapitan mo na at baka nahihiyang lumapit sa'yo. Dahil kasama mo ko. Nabangga ko lang siya kanina. Pero hindi ko siya kilalahan. Bakit kanya sinundan? Baka nagkataon lang. Halika na. Nagugutom na ako eh. Ikaw ang bahala. Nawiwirduhan si Mirna sa babaeng nakita niya. Walang kakurap-kurap itong tumitingin kay Angelo. At habang nakatingin ay gumagalaw ang bibig nito na parang may sinasabi. Naisip ni Mirna, imposibleng isa yun sa babaeng nagkakagusto sa kanyang asawa. May edad na ito. At kung sakali man ay hindi siya magugustuhan ni Angelo. Alam niya ang tipo nito. 2 taon pa lang mula nang ikasal sina Angelo at Mirna. Hanggang ngayon ay hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Responsableng asawa si Angelo. Pareho silang may trabaho noon, pero pagkatapos ng kasal ay pinahinto si Mirna sa pagtatrabaho dahil may kalakihan naman ang sweldo ni Angelo. Sa kumpanyang pinapasukan ni Angelo kung saan kilala siya ng lahat
dahil sa taglay niyang kagwapuhan. Pero dead ba silang lahat sa lalaki dahil tunay itong loyal kay Myrna. Excuse me, Angelo, pare, pinatatawag ka ni Mr. Ruiz sa lobby. Ha? Bakit daw? May isang aplikante, ayaw umalis hanggat hindi ka raw niya nakikita. Ano? Bakit daw? Malay ko, iyon lang ang sinabi ni Mr. Ruiz eh. Baka kilala ka ng aplikante. Magpapatulong yata sa'yo. Alam mo bawal sa atin ang mag-back up sa mga aplikante nag-a-apply. Lalo na pagka mag-anak mo. Nirequest ka kay Mr. Ruiz eh. Ibig sabihin nun, kilala ka niya. Pero hindi mo kailangan backupan. Kasi mukhang hindi naman natanggap. Eh bakit pa ako pinatawag? Gusto ka raw makita. Oh, nasa na si Mr. Ruiz? Teka, ayun yung babaeng gusto kang makita. Sinong... Ha? Hi! Angelo pala ang pangalan mo. Hindi ako mapakali. Hanggat hindi ko na ipapakilala sa iyo ang aking sarili. Ha? Di ba ikaw yung... Naalala mo ko? Ilang araw na nakakalipas na magkadikit ang ating katawan. Hindi mo rin ako makakalimutan. Ha? Ikaw na ang lalaking itinadhana para sa akin. Masaya ko na muli tayo nagkaharap ng ganito. Sandali lang ho . Hindi ko kayo makalimutan. Kasi noong isang araw, parang nakita rin namin kayo ng misis ko dun sa mall. Mrs., may asawa ka na? 2 taon na ho kaming kasal. Oh, wag mo naman akong hohoin kasi hindi pa naman ako senior citizen. Tawagin mo ako sa aking pangalan, Brenda. Aling Brenda, pasensya na ho talaga kayo sa nangyari. Pero wala naman ho sigurong nangyaring masama sa inyo . Aksidente lang po na nagkabanggaan tayo dahil sa dami ng tao sa kalye at pareho tayo nagmamadali. Nang araw na yon, hindi lang aksidente na nagkita tayo at nagdikit ang ating katawan. Ano ho? Sinadya yun ang pagkakataon dahil mula noon ay hindi ka na nawalay sa isip ko. Palagi kang laman ng utak ko. Teka lang po, Teka lang. Ayos lang po ba kayo? May mabigat po ba kayong pinagdadaanan? Kasi, Aling Brenda, hindi niyo ho ako naiintindihan . Pasensya na. Masyado akong dala ng emosyon ko. Sige, aalis na ako. Pero pwede ba? Para maging matiwasay ang isip ko, wag mo na akong tawaging Aling. Brenda na lang. Sige ho, Brenda. Huling kahilingan na. Ay, ano ho yun? Pwede bang humingi sa'yo ng selfie? Ho? Brenda? Huling-hiling ko na to sa'yo. Normal lang naman ang selfie ngayon, hindi ba? Tanda ng bago nating pagkakaibigan. Sige ho, para matapos na. May trabaho pa po kasi ako . Hayan. Ang gwapo mo talaga. May makakatabi na ako gabi-gabi. Ha? Salamat. Hanggang sa muli nating pagkita. Na naman? Alam ko na kung sino yon. Hindi pag-a-apply ng trabaho ang talagang sadya niya dito, kundi ang makita ka lang. Ibang klase rin yung babaeng yun . Weird. Lakas talaga kasi ng mga karisma mo sa mga babae, pare. Mapabata, mapabakla, at ngayon naman, mapamatanda. Nakikita mo to pare. Wedding ring to. Ibig sabihin, nakatali na ako. Tapos na ang buhay binata ko, no? Walang ibang pwedeng magmay-ari sa akin kundi ang asawa ko, si Myrna. Angelo? Han? Han, gising! Han!
Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Han, anong sinasabi mo? Nandito ka sa kama natin. Sa bahay natin. Katabi mo ko. Mirna? Ano, parang may hinahanap ka? May gusto ka bang katabi maliban sa akin? Nako, Angelo ha? Sinong napanaginipan mo? Hindi, Han. Sorry. Ang weird lang ng panaginip ko eh. Pasensya ka na. Walang babae, okay? O teka, basang-basa ka ng pawis. Pupunasan kita. Ano bang napanaginipan mo? Wala akong matandaan eh. Parang nasa ibang dimensyon ako. Ay nako, dala lang marahil ng pagod yan. Oh Diyos ko, sobra namang pawis ang lumalabas sa katawan mo, Han. Halos maligo ka na, oh. Ngayon lang nangyari sa akin to eh. Anong ibig sabihin ng panaginip na yun? Magdasal ka kasi bago matulog. Yan tuloy ang napala mo. Oh, halika. Sabay tayong manalangin para mawala ang masamang espiritu na pumasok dyan sa utak mo. Si Mirna ang nag-lead ng prayer. Taimtim nitong ipinagdasal ang nangyaring kaguluhan sa isip ng asawa. Nagpalit sila ng pwesto sa pagtulog at magdamag na nakayakap siya kay Angelo. Inaasahan ni Mirna na kagaya ng dati, siya ang mauunang magising sa bahay na yun. Nagulat si Mirna nang makitang gising na si Angelo. Ngunit nasa bintana ito at nakatingin sa labas. Dumiretso siya sa kusina upang magluto ng almusal. Sabay na nito ang paghahanda ng babauni ng asawa. Matagal nang hindi lumalabas ng silid si Angelo, kaya tinawag niya ito para kumain. Pero hindi ito dumulog sa mesa. Nakabihis na ito at handa nang pumasok sa trabaho. Han, wag mong kakalimutan na. Susunduin kita sa opisina mo mamaya. May dadaluhan tayo mamayang prayer meeting. Nag-invite kasi si Pastor Jim. Dadaan tayo sa flower shop mamaya. Bibili ako ng mga artificial flowers para dagdag dekorasyon pang display ko dito sa bahay. Han. Angelo, Ha? ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa ganyan. Pagising mo, hindi ka na kumikibo. Hindi mo rin yata naririnig ang sinabi ko. Narinig ko, Han. Baka makalimutan mo. Huwag ka muna mag-overtime mamaya. Oo, sige Han. Hihintayin kita mamaya sa opisina. Duday, ang baon ng sir mo, ilagay mo na sa kotse. Hindi na ako magbabaon, Han. Next time na lang. Alis na ako. Mwah! Nasaan na ba si Duday? Duday! Anong ginagawa mo? Bakit nakasampa ka dyan sa pader? Halos makita ng kaluluwa mo dyan sa itsura mo. Shh! Ma'am, may sinisilip ako. Sumisilip ka. O di ba dapat nagtatago ka? Ay, dapat pala. Nakatago kapag sumisilip, ma'am. Buong katawan mo, Duday. Nakita na kung sino man yung sinisilipan mo. May babae kasi, ma'am. Nasa kabilang kalye. Parang poste lang na nakatayo. Hindi siya gumagalaw. Muntik ko na nga mapagkamalang robot. Pero ma'am, ang tingin niya dito lang sa bahay natin. Babae? Opo, ma'am. Nakasaya siya nagmahaba. Pero sigurado ako babae yun. Oy, hindi ko kilala yun, ma'am, ha? Pero pansin ko, bago lang yun dito sa compound natin. Pansin ko rin, Duday. Pampalipas oras mo ng pagmamarites. Kahit anong oras ng trabaho, lagi ka nang nakatanghod dyan sa pader. Ay, si ma'am naman eh. Ay, hindi nagbaon ng sermo. Kaya mamayang hapunan, magluto ka ng sinigang na hipon. Yun ang paborito niya. At nang makabawi siya ng pagkain dito sa bahay. Opo, ma'am. Ay, pero yung sinasabi ko, ma'am, yung tungkol sa babae, ay totoo yun, ma'am. Kakaiba yung galaw niya kanina, tsaka yung mga mata niya ay diretso talaga dito sa bahay natin.
Ano kayang tinitingnan niya dito sa bahay natin, ma'am? Duday? Si Duday, ang mapagkakatiwalaang kasambahay ng mag-asawang Angelo at Mirna. Masipag at maaasahan ito sa lahat ng gawain sa loob ng bahay. Hindi ito lumalabas ng bahay at nakikipagdaldalan sa kapwa kasambahay sa lugar na yon. Kaya nagtataka siya dahil maghapon na nagbabantay ito sa may pader, kundi naman ay pasilip-silip sa labas ng bintana. 6:00 na ng gabi, ang oras ng pagdating ni Angelo. Galing ng trabaho. Sa pinto pa lang ay napansin na ni Mirna na matamlay ito at pawisan, kaya sinalubong agad ang asawa. Wala pa rin ganang kumain si Angelo. Ngunit sa pilitang sinubuan ni Mirna, doon lang medyo gumanda ang pakiramdam ng lalaki. Ay, salamat naman, ma'am. Medyo naglisto-listo na si Sir, ano? Napansin mo rin pala, Duday. Ay, siyempre naman po. Hindi ako sanay na walang kibo si Sir. Tapos matamlay pa. Sanay ako na binibiro niya ako, ma'am. Sige na, Duday. Matulog ka na. Ako na ang bahalang magsara ng pinto. Ay, mamaya na, ma'am. Hindi ako pwedeng matulog nang gising pa kayo. Saan ako dadalhin ang aking konsensya? Anong oras na ba? Sinong bisita natin, Duday? Ay, bubuksan ko po muna, ma'am, ang pinto. Bago ko po sagutin ang tanong mo, kaya hindi ko man nakikita. Salamat, Duday. Yes. Ano hong kailangan nila? Magandang gabi. Napadaan lang kasi ako. Nakaramdam ako ng sobrang uhaw. Pwede bang makiinom? Iinom ka ng tubig? Sa ganitong oras ng gabi? Sino yan, Duday? Ay, ma'am, kay nauuhaw daw. Makikiinom daw po ng tubig. Hi. Pasensya na kayo sa abala. Uhaw na kasi ako. Makikiinom lang sana ng tubig. Sa dami ng bahay dito. Talagang dito ka pa kumatok para lamang makiinom. Pero kayo lang ang bahay na may ilaw pa. Ibig sabihin, gising pa kayo sa loob. Sige na, Duday. Ikuha mo siya ng isang basong tubig. Opo, ma'am. Salamat sa'yo. Mabait ka pala at maganda sa malapitan. Nagkita na ba tayo? Para kasing pamilyar ang mukha mo sa akin. Marami daw kasi akong kamukha. Kaya, lagi ako napagkakamalan. Ito na po, ma'am, yung it's to, Hindi malamig. Pwede bang tubig na malamig? Ay, sus, Ginoo. Kaya hindi pa kasi nagsabi kanina. Sige na, Duday. Kumuha ka na sa fridge. Yung malamig na tubig, Duday. Yun ang ibigay mo sa kanya. Ay, sus. Ang nauuhaw ka hindi namimili ng tubig na iinumin. Ibang klase rin. Duday? Opo, ma'am. Kukuha na po. Kayo lang ba ang nandito sa bahay na to? Nasaan ang asawa mo? Makikiinom ka lang ba? O may iba ka pang sadya? Ito na ho. Kay malamig yan. Prosin yan. Kapag ininom mo yan, kay 1 taon kang hindi mauuhaw. Salamat. Ay, uhaw na uhaw? Ay, hindi ka naman itsurang uhaw na uhaw, Abat! Ay, Ale! Salamat! Bigla na lang siyang umalis, Duday. Kay bastos na babaeng yun, ma'am. Pagkatapos uminom, lumayas bigla. Bilis, Duday. Ilak na natin ang pinto. Patayin na natin ang ilaw. Ay, kay kinabahan din akong bigla sa babaeng yun, ma'am. At saka, pamilyar sa akin ang mukha niya. Yun din ang iniisip ko, Duday. Parang nakita ko na siya. Pero hindi ko maalala kung saan. Iba pa naman ang panahon ngayon, ma'am. Ay baka hindi mabuting tao ang babaeng yun. Tapos nagkukunwari lang na makikiinom ng tubig.
Ha? Oh, tingnan mo, ma'am. Oh, kay tumatayo na ang mga balahibo ko. Masama ang kutob ko sa babaeng yun. Tama ka, Duday. Kalimutan na natin ang babaeng yun. Guguluhin lang nun ang isip natin. Halika na, magpahinga na tayo. Pupuntahan ko ang sir mo. At baka naligo na naman yun sa pawis. Opo, ma'am. Ay, kawawa naman si Sir Angelo. Ano kayang sakit ni Sir? Eh, bakit kaya siya nagkakaganon? Sa day off niya, dadalhin ko siya sa doktor. Ilang araw lang siyang nagkakaganyan. Pero, malaki nang pinangayayat niya. Ay, pansin ko din, ma'am. Ay, sus, sa baryo namin, iisipin na parang kinulam si Sir. Kulam? Oho. Oo nga pala. Taga-baryo ka nga pala, Duday. Kung saan naniniwala sa mangkukulam, aswang at mambabarang? Ay, naku, ma'am. Kahit marami nang naglalabasan ngayon ng mga gadget ba, pero sa totoo, ma'am, may mga nilalang pa rin talaga na nagtataglay ng itim na kapangyarihan. Ha? Tumabi na si Mirna sa asawa. Nang tingnan niya, ay mahimbing itong natutulog. Nakahinga siya ng maluwag. Makakatulog na siya sa ilang gabi niyang pagpupuyat para lang i-monitor ang kalagayan ng asawa. Ngunit kinaumagahan, may napansin na naman siyang kakaiba sa kilos nito. Sa amoy pa lang ng kanyang niluluto ay parang sukang-suka na si Angelo. Ni hindi nito napansin ang pagkaing nakahain sa mesa. Umalis ito na iritado, ni hindi nagpaalam sa kanya ng maayos. Pare, masarap ang luto nila ngayon ah. Parang nasa bahay lang ako. Tikman mo na. Wala akong gana ngayon. Sige lang, tubig na lang sa akin. Hindi ka kasi sanay kumain sa cafeteria. Laging luto ni misis mo ang kinakain mo. Bakit kasi wala kang dalang baon ngayon? Pinagod mo siguro si misis mo kagabi, no? Hindi nakagising ng maaga, kaya hindi nakapagluto. Kahit puyat yun, lagi akong pinagluluto ng asawa ko. O paano yan? Hindi ka magla-lunch? Magugutom ka niyan mamaya. Okay lang ako. Di mamaya na ako kakain. Kagabi pa ako hindi nakakaramdam ng gutom eh. Kaya pala, parang matamlay ka ngayon. Baka sinyalis lang yan na magkakasakit ka. Nako pare, bawal ngayon magkasakit. Marami pa tayong gagawing proposals. Hindi. Kaya ko sarili ko. At saka, magaling na nurse ang asawa ko. Ha? Pare, tingnan mo oh. Ano? Tinuturo ka nung babaeng nakatayo sa counter. Kumakaway dito. Ikaw tong nakaharap dyan eh. Huwag mo akong ituro. Sa'yo siya kumakaway. Ikaw ang inunguso oh. Sumesenya siya. Tawagin daw kita. Wala ako sa mood pare. Kung kilala niya ako at may kailangan siya sa akin, siyang lumapit. Talagang lalapit siya. Ayan, papunta na dito. Ha? Hi, Angelo. Bakit hindi ka kumakain? Wala ka bang gana? Ha? Brenda? Tama. Ikaw yung babae na nag-a-apply ng trabaho sa kumpanya namin, di ba? Ikaw yung hindi natanggap. Hindi naman trabaho ang sadya ko ng araw na yon, kundi ang makita lang si Angelo. Uy! Dito ka nagtatrabaho? Part-time lang. Kaibigan kong may-ari ng cafeteriang yon. Angelo, anong gusto mong lutuin ko para kumain ka lang? May sakit yata tong kaibigan ko eh. Wala daw siyang gana. Jack, naggaganahan ka kapag ako ang nagluto ng kakainin mo, Angelo. Salamat Brenda. Ibig sabihin, gusto mong ipagluto kita. Sige, Angelo. Hihintayin kita mamaya, ha? Isasama kita sa bahay ko. Ipagluluto kita. Jack, gaganahan kang kumain. Hindi. Salamat Brenda, pero... Hindi. Pero, nagpapasalamat ka na kanina. Ang ibig sabihin, Hindi kumakain ng kaibigan ko ng luto ng iba.
ang gusto niyang kainin ay ang luto lang ng asawa niya, Brenda. Hindi mo pa nga ako natitikman. Tumatanggi ka na. Alam mo, Angelo, nakakasakit ka ng damdamin. Anong... Sarili mo lang ang pinapahirapan mo, Angelo. Pero darating ang araw, hahanap-hanapin mo ko. At ikaw mismong lalapit sa akin para magkasama tayo. At hihintayin ko ang araw na yon. Ano raw? Lakas talaga ng amats ng babaeng yun, pare. Ano yun? Nagkasayad na dahil sa laki ng gusto sa'yo. Ewan ko dun. Ni hindi nga kami magkakilala ng personal eh. Weirdong babae. At saka, napapansin ko, kahit saan ako magpunta, lagi ko siya nakikita. Talaga? Lagi nagkukrus ang landas namin. Hindi ko alam kung nagkataon lang o talagang sinusundan niya talaga ako. Malala na yan, pare. Alam ba to ni Mirna? Hey, bakit ko naman sasabihin ang isang walang kwentang bagay? Iniisto ka yata ng Brendang yun eh. Pare, delikado yan. Baka mamaya, agawin ka niyan sa asawa mo. Ano ko, sira? Bata at magandang asawa ko, uy. Ipagpapalit ko sa kanya? No way, pare. Hinding-hindi mangyayari yun. Habang nag-uusap, ang magkaibigang Angelo at Roy, nakangiti lamang na nakatutok ang mga mata ni Brenda sa lalaking nagugustuhan. Kakaiba siya sa lalaking ipinasa sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin, malaki ang pag-ibig nito sa asawa. Hindi katulad ng ibang lalaking nagugustuhan ni Brenda. Mahina at mapusok, kaya isang orasyon lang ay agad na niya itong napapasunod. Pero kahit matagal, ay handa siyang maghintay. Ramdam ng babae, malapit na ang masayang araw na kanyang hinihintay. Malalim na ang gabi, mahimbing nang natutulog si Mirna. Si Angelo ay balisa sa kama. Wala siyang lagnat, pero mainit ang buo niyang katawan. Bumabalikwas siya ng bangon. Lumapit sa bintana para buksan. Nais ng kanyang katawan na makalanghap ng hangin mula sa labas. Nang bigla siyang natigilan, unang nahagip ng kanyang mata ang isang babae na nakasuot ng mahabang bestida na kulay itim, pero nasisinagan ng maliwanag na ilaw mula sa poste, kaya alam niyang direkta sa kanya ang mga mata nito. Mahabang sandali ang lumipas. Parang ipinako ang mga paa ni Angelo. Hindi niya magawang kumalas sa mga matang nakatitig sa kanya. Nais niyang tumalikod at gisingin ang asawa. Angelo? Angelo, anong ginagawa mo dyan? Han, bakit mo binubuksan ang bintana? Sino bang tinitingnan mo dyan sa labas? Han, naririnig mo ba ako? Bitawan mo ako! Angelo! Mirna! Honey! Natatakot na ako sa mga kinikilos mo, Angelo. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? May gumugulo ba sa isip mo? Nakita mo ba? Ang alin? Yung babae, nakatayo sa tabi ng kalye. Titig na titig siya sa akin. Nakangiti siya na parang kilala niya ako. Titingnan ko. Nasaan ang babaeng sinasabi mo? Wala akong makita. Imposibleng hindi mo makita. Ha? Wala na siya? Umalis na siya? May pinakialaman ka bang babae, Angelo? Kaya kanya sinusundan? Hindi. Wala. Mirna, please. Huwag ka magtatanong sa akin ng mga ganyan. Hindi ko alam kung nagkataon lang o talagang sinasadya. Pero si Duday, may napapansin siyang babae na laging nakamatsyag dito sa bahay natin. At noong isang gabi, sa alanganing oras, may kumatok at nakiinom ng tubig at... Oh, Diyos ko, Sinong babae?
naalala ko na. Yung babaeng yun. Siya yung babaeng nakita ko sa mall. Na sinabi mong nabangga mo, Angelo. Ha? Si Brenda? May relasyon ba kayo ng babaeng yun? Ha? Angelo? Sagutin mo ko. Kailan pa, ha? Kailan mo pa nagawang pumatol sa babaeng mas matanda pa sa akin? Sa'yo? Mirna? Hindi magawang makipagtalo pa ni Angelo sa kanyang asawa. Maging siya ay naguguluhan sa nangyayari sa kanya. Natitiyak niya, wala siyang sakit. Ngunit nararamdaman niya na may malakas na puwersa na nagpapahina sa kanya. Kinabukasan, tiniis ni Mirna na wag nang pansinin si Angelo. Inisip nito na may babae nga ang asawa dahil hindi na ito kumakain ng mga inihahanda niya. Kaya mula noon ay si Duday na ang nagluluto. Dahil sa pananamlay ni Angelo, nagkatuwaan naman ang mga katrabaho nito nang pumunta sa beer house upang libangin ang lalaki. Nag-inuman hanggang sa malasing. Ano pare, Tagay po. kaya pa ba? Mag-enjoy ka lang. Ngayon lang to. Kailangan mo ring mag-relax. Napansin namin matamlay ka. Hindi kami sanay pare. Kaya ka namin niyaya dito. Libre lahat. Kami bahala sa'yo. Hindi ko na kaya pare. Alam niyo naman na hindi ako manginginom. Alam namin pare. Hindi ka naman nagsasabi sa amin kung anong problema mo. O, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa asawa mo. Mabait si Mirna. Maiintindihan ka niya. Kasi nagmamalasakit lang kami sa'yo. O, inom pa! Hindi ko na kaya pare. Kayo na lang. Uwi na ako. Uy, ihahatid ka lang namin. Hindi mo na kaya kasi lasing ka na. Lasing na tayong lahat. Pare, nakainom lang kami, pero hindi kami lasing. Di ba mga pare? Lasing na tayo. Pilipit na ang mga dila natin eh. Mas lasing pa tayo kaysa kay Angelo? Paano nangyari yon? Usapan natin, aalalay lang tayo. Naglulukuhan ba tayo? Kaya ko na umuwi. Mauna na ako sa inyo. Oops! Lasing na ang kasama niyo. Ako nang bahala sa kanya. Sino ka? Kilala mo ba itong kasama namin? Sir, baka ho kasi kung paano tong kaibigan niyo. Ang mabuti pa, dalhin ko muna siya sa bakante naming cubicle. May masmasan lang siya ng konti. Pwede na siyang umuwi. Tawa ka, miss. Sige, kami na ang bahalang gigising sa kanya mamaya. Salamat, miss, ha? Enjoy lang kayo, sir. Mahaba pang gabi. Ako nang bahala dito sa kasama niyo. Tuloy sa pag-iinuman ang mga katrabaho ni Angelo. Ilang oras na ang nakalipas nang maisipan nilang umuwi na. Naalala ni Roy ang kaibigan. Pinuntahan ito sa cubicle na itinuro kanina ng waitress. Pero nang pumasok siya, ay wala dun si Angelo. Hinanap nito ang babaeng umalalay kanina sa kaibigan. Ngunit hindi niya ito makita. Sa pag-aakalang umuwi na ito, ay winalang bahala na lamang ni Roy at niyaya na ang kasamahan na umuwi. Pakiramdam ni Angelo, lumulutang siya sa ulap. Malalim ang kanyang tulog at ang gaan ng kanyang pakiramdam. Ngunit nararamdaman niya na may mabigat na nakadagan sa kanya. Pilit niyang idinidilat ang kanyang mga mata. Nang makita niya na nasa maling silid siya, ay agad siyang napabalikwas ng bangon. Ha? Good morning, Angelo.
Gigisingin sana kita para makita mo habang nagluluto ako ng breakfast natin. Pero ang sarap ng tulog mo. Lalo kang gwapo kapag tulog. Paano ako napunta rito? Paano mo ako nadala rito? Lasing na lasing ka kagabi. Muntik ka pang matumba. Inalalayan kita. Ang daming tao doon sa beer house. Nagiinuman ng mga kaibigan mo. Naisip ko na isama kita dito sa bahay ko para makatulog ka ng maayos. Ang lalim ng tulog mo, relax na relax ka habang nakayakap sa akin. Oh, saan ka pupunta? Aalis ka na? Angelo, mamaya na. Sasabay pa tayo mag-almusal. Please, kung sino ka man, hindi ko alam kung anong nasa isip mo. Pero may asawa kong tao. Tinatanong ko ba? Hindi naman eh. Wala akong pakialam kung may asawa ka. Hindi kita aagawin sa kanya. Kung ganon, anong ibig sabihin na pagsunod-sunod mo sa akin? Miss, hindi ako pumapatol sa kahit na sinong babae. Alam ko, Angelo, hindi mo kailangang magpaliwanag. Kahit hindi ka magpakilala ng iyong sarili, alam ko na ang lahat ng tungkol sa'yo. Sa gwapo mong yan, maraming mai-inlove sa'yo. Pero hindi mo pinapansin. Ang ibig sabihin, totoo kang magmahal. Isa kang desenteng lalaki, Angelo. Huwag kang nalapit sa akin. Nakakatakot bang itsura ko? Hindi ka lang siguro sanay na may babaeng katulad ko. Angelo, tapat din ako magmahal. Pareho tayo. Bagay tayo. Mahal ko ang asawa ko, kaya tigilan mo ang pagpapantasya mo sa akin. Alam ko, Angelo. Okay lang sa akin yon. Anong klaseng babae ka? Gusto kita. Gusto ko na kapag nagkaanak tayo, kamukha mo, maganda ang lahi mo, matutuwa ang aming angkan kapag nalahian ako ng kamukha mo. Anong pinagsasasabi mo? Ito na ang huli nating pagkikita. Sandali lang. Okay lang kung ayaw mo mag-breakfast, pero bagong gising ka lang. Wala pang laman ng tiyan mo. Eto, uminom ka ng isang basong tubig. Sa bahay na lang. Sige na, Angelo. Pagbigyan mo na ako. Walang lason, promise. Pagkatapos mong uminom ng tubig, hahayaan na kitang umalis. Hay. Akin na. Kakaiba ang lasa ng tubig na yan ah. Pero maganda ang resulta niya sa'yo sa mga susunod na araw. Anong... Hihintayin ko ang pagbabalik mo, Angelo. Welcome na welcome ka sa bahay ko. Sa likod ng nararamdamang labis na pagkahilo, pinilit ni Angelo na makauwi ng bahay. Nang umagang yon ay nakatanggap ng tawag si Mirna mula kay Roy. Humingi ito ng pasensya sa pagyaya nila kay Angelo sa beer house. Ayos lang naman kay Mirna. Hindi mabisyong tao ang kanyang asawa. Kaya kahit umiinom ito ng paminsan-minsan ay maiintindihan niya. Pero hindi nasabi ni Roy kung saan inabot ng matinding kalasingan ang kanyang asawa at kung saan ito nagpalipas ng magdamag. Nakarinig si Mirna ng paghinto ng sasakyan. Agad siyang lumabas upang salubungin si Angelo. Hindi siya napansin ito. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng bahay. Samantalang si Glenda, masayang kumakanta habang naglilinis. Ganap na ang lahat. Mamaya lang, may kasama na siya dito sa bahay. Babalik si Angelo at titiyakin niya na matutupad na ang kanyang pangarap. Nandito na siya. Sinasabi ko na, hindi mo kayang mawalay ako sa tabi mo ng mahabang oras. Hindi mo matitiis na hindi ako makita. Kasasabikan mo ang bawat oras na makasama ko. Angelo,
Salamat. At nangyari na sa wakas ang aking kahilingan, ang makasama kita sa araw-araw. Ayos lang, Angelo. Sa una lang yan na magkaramdam ka ng pamimigat sa katawan na parang manhid ang puso mo at ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Normal lang yan. Ilang buwan lang naman ang hihintayin natin na kapag walang kumontra, magsasama na tayo habang buhay. Hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Angelo, hindi ka magsisisi. Aalagaan kita. Mamahalin kita, Angelo. Mabilis ang pintig ng aking puso kapag nakikita kita. Nasabi mo na rin sa wakas. Alam mo ba kung anong ibig sabihin niyan, Angelo? Na mahal mo rin ako. At mahal kita. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kapag nabuntis mo na ako, kumpleto ng pamilya natin at magkakaroon na tayo ng isang masaya at kumpletong pamilya. Ngayong magkasama na tayo, aalagaan kita, lulutuan kita ng iyong paborito at magdamag tayong magkayakap habang natutulog. Wala nang dahilan pa para umalis ng bahay si Brenda. Si Angelo ang dahilan, kaya kung saan-saan siyang dako nagpupunta. Dahil yon sa pagsunod-sunod niya sa lalaki. Si Angelo ay nakaupo lang at walang kibo. Iba ang kanyang pakiramdam. Iba ang dulot. Nakasiyahan sa kanyang puso kapag nakikita niya si Brenda. Ang makasama si Brenda ay sapat na para kay Angelo. Samantala, si Myrna ay halos mabaliw na sa kahahanap kay Angelo. Napuntahan niya na ang lahat ng matatalik niyang kaibigan at mga magulang nilang dalawa. Ngunit hindi rin nila alam. Isang tao na lang ang hindi niya nakakausap. Si Roy. Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Akala namin may sakit siya. Hindi, Roy. Malaki ang pinagbago niya nitong mga nakaraang araw. Nagka-problema ba siya dito sa kumpanya? Hindi. Wala, Myrna. Kung meron man, tiyak na ikaw ang una-una niyang sasabihan. Hindi kami. Natuto na siyang magtago sa akin, Roy. Pwede bang sabihin mo sa akin kung anong alam mo tungkol kay Angelo? Hindi pala kwento si Angelo. Maliban sa kung gaano kanya kamahal. Ni hindi nga yan lumalapit o nakikiusap sa mga kasamahan naming babae dito sa trabaho. Noong gabing nag-inuman kayo sa beer house na yon, nakalimutan kong itanong sa'yo kung siya nagpalipas ng magdamag. Kasama niyo rin ba siya ng oras na yun? Nagpupumilit siyang umuwi mag-isa. Muntik na nga siyang matumba. Inalalayan siya ng isang waitress. Waitress ng beer house? Inalalayan siya papuntang cubicle. Para doon magpalipas ng kalasingan si Angelo. Ano? Natatandaan ko, sinundo ko siya para yayaing umuwi. Pero wala na si Angelo. Inisip ko rin na baka nauna na siyang umuwi. Hindi siya umuwi ng gabing yun. Iniisip mo ba na may kinalaman ang babaeng yun sa pagbabago ng kilos ni Angelo? Kung may babae si Angelo, hindi kaya mahal na niya to? Inilihim niya sa akin dahil iniisip pa rin niya ang mararamdaman ko. Pero alam kong alam ni Angelo na mas masakit kung paglilihiman niya ako ng ganitong bagay. Roy, mas matatanggap ko na iiwanan ako ni Angelo. Pero sa babaeng yun, kaysa iwan niya ako sa ere at paasahin na babalikan pa rin niya ako. Imposible. Hindi gagawin niya ni Angelo sa'yo. Kung ganun, bakit balisa siya palagi? At ngayon, hindi na siya umuwi sa bahay. Sabihin mo sa akin, Roy, yung babae sa beer house, may relasyon ba sila ng asawa ko?
Sinamahan ni Roy si Myrna sa beer house. Doon ay nagtanong sila sa nangyari ng gabing yon. Pero ilang gabi na rin ang nagdaan. At wala nang makaalala pa sa naganap noong mga nakaraang araw. Higit sa lahat, walang nakakakilala sa babaeng sinasabi ni Roy. Ayon sa mga nagtatrabaho sa beer house, walang waitress na tugma sa idinidescribe nila. Pinaghinaan si Myrna. Naniniwalang hiniwalayan siya ni Angelo at sumama na ito sa ibang babae. Naisip ni Myrna, bakit pa siya maghahabol kung ayaw na sa kanya ng kanyang asawa? Pagdating niya sa bahay, naratnan niyang nakaupo si Angelo sa sofa. Tahimik lamang ito at nakatitig ito sa kanya. Sinyales na gusto siya nitong kausapin. Ma'am! Ma'am! Saan ka ba galing? Isus me man? Anong nangyayari kay sir? Bakit, Duday? Kanina pa ba siya nakauwi? Hindi ko alam, ma'am. Natakot nga ako. Kay akala ko nga, ma'am, kay napasok na tayo ng magnanakaw ba? Pero nakita ko kay gwapo. Ay, so si sir nga. Pero ma'am, kanina pa sa dyan nakaupo. Hindi naman nagsasalita. Kailangan naming mag-usap, Duday. Doon ka na muna sa kusina. Pwede naman siguro ako makinig, ma'am. Para hindi ka mapagod ng pagkwento sa akin mamaya. Kay makikinig na lang ako. Bahala ka. Ay, kakaiba talaga ang kilos ni sir. Duda ako. Kanyan din kasi ang kilos ng taga roon sa aming baryo. Ilang araw kang hindi umuwi. Saan ka galing? Maghiwalay na tayo, Myrna. Ano? Napakadali para sa'yo na sabihin yan, Angelo. Hindi ka man lang nagdalawang isip. Kailan lang, magkatabi tayo sa pagtulog. Kumakain tayo ng sabay. Nagbibiroan tayo. Nagsiping tayo. Kailan ka lang naging matamlay? Sa panahong yun, nakilala mo na ang babaeng yun? Wala pang isang buwan? Tapos ngayon makikipaghiwalay ka? Mag-asawa tayo, Angelo. Hindi lang tayo basta magkasintahan. Hindi ako komportable sa bahay na ito. Hindi ako makahinga, Myrna. Nasasakal ako. Malaya ka sa gusto mong gawin. Hindi kita pinagbabawalan sa bagay na gusto mong gawin. Sa papaanong paraan kita sinasakal? Iharap mo sa akin ang babaeng yon. Siya ang gusto kong makausap. Walang kasalanan si Brenda. Gusto ko siyang makasama lagi. Gusto ko siyang makita. Brenda? Sino? Kailangan ko siya, Myrna. Ang babaeng yun na nabangga mo? Paanong nangyari yun? Laki ng pag-iwas mo sa kanya. Tapos ngayon mahal mo na siya? Angelo, ganyan na ba kababaw ang pagkatao mo? Ipinagpalit mo ko sa babaeng yon? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Brenda. Huwag mo siyang mamalitin sa harapan ko. Angelo! Huwag mo kaming guguluhin. Masaya ako sa kanya at siya lang ang gusto ko makasama. Wala nang iba. Angelo! Saan ka pupunta? Angelo, hindi pa tayo tapos mag-usap. Kasal tayo. Mag-usap pa tayo, Angelo! Bumalik ka dito! Angelo! Ma'am, tama na ho. Huwag na ho kayong umabol. Nakakutsi man yun si sir. Narinig mo yun, Duday? Kasal kami. Pero bakit basta na lang siyang bibitaw? Malakas ho ang kutob ko. Hindi biro ang nangyayari kay Sir Angelo. Gusto ko nga isipin na kinulam siya ng babaeng yun. Ma'am, iba naman po yung kulam. Kaya hindi man nakulam si Sir. Duday, anong alam mo? Ang alam ko lang po, ma'am, kay malakas ang kutob ko. Nagayuma si Sir. Ano? Hindi nag-atubiling sumama si Myrna kay Duday. Isinama siya ng kasambahay sa baryo nito kung saan naroon ang umano'y makakatulong kay Angelo. Sa daan pa lang ay nakaramdam na ng takot si Myrna. Hindi man siya naniniwala na may nagtataglay pa rin na mga mahikang itim.
Pero sa nangyari sa kanyang asawa, lahat ay pwede niyang paniwalaan. Ang layo pala ng nilalakad mo kapag umuwi ka dito sa inyo. Ay, sa aming mga taga rito, ma'am, kay malapit lang ito. Hindi nga kami nalalayuan dito kay nilalakad nga namin to pabalik-balik. May nakita na akong kubo sa dinadaanan natin. Malayo ang distansya sa isa pang kubo. Kaunti pa lang ang mga tao dito sa lugar nyo. Ay, ma'am, shh! Ha? Bakit? May masama ba akong nasabi, Duday? Ay, dito sa lugar namin, ma'am. Lalo na kapag nakarating na tayo sa baryo. Kahit sinong makasalubong nimo, kahit may napansin kayong kakaiba, o di kaya'y kababalaghan man, ay pakiusap, ma'am. Huwag niyo na hong sabihin, kay huwag na lang kayong magsalita. Pwede ba, Duday? Huwag mo naman akong tinatakot. Sinasabi ko lang naman kung ano makakabuti sa iyo, ma'am. Kung gusto niyong makalabas talaga ng buhay sa lugar na ito. Duday, sabihin mo sa akin. Anong klaseng lugar ba tong napasukan natin? Anong meron sa baryo nyo? Ay, hala ka, ma'am. Kay hindi kita na-inform. Ay, sus Ginoo, kay hindi ka man kasi nagtanong. Ma'am, ang lugar na ito, kay lugar ito ng mga mangkukulam. Diyos ko, Ay, magkakamag-anak po sila dito, ma'am. May aswang, kay may mambabarang pa. Duday? Pero hindi naman silang kailangan natin. Kaya kita dinala dito para hanapin ang lolo Delfino ko. Kay dakilang manggagayuma yun. Madilim na nang marating nila ang kubo ni Tata Delfino, ang matandang may kakayahan na kontrahin ang kapangyarihang itim. Pagpasok pa lang ni Mirna sa kubo ng matanda, kinilabutan na siya sa kanyang mga nakikitang nakasabit sa dingding hanggang sa bubong. Ayon kay Duday, ang mga nakasabit ay may iba't ibang kahalagahan, mga panlaban sa mga masasamang espiritu at iba't ibang klasing elemento. Ang iba naman ay mga gamit ni Tata Delfino sa panggagamot laban sa kulam at biktima ng gayuma. Pasensya ka na, Ining. Matagal ko nang itinigil ang panggagayuma. Marami dyan. Subukan mong sumigaw ng gayuma. Marami dyan, tatakbo papunta sa'yo. Ay, naku naman, Tata Delfino. Kay wala man pong ipapagayuma si ma'am. Yun pong asawa niya, kay nagayuma po. Nagayuma? O siya mismo ang gustong magpagayuma? Hindi po ganoon yun, Lolo. Kay hindi po ganoon si Sir Angelo. Mahal na mahal niya po si Ma'am Mirna. Tapos, bigla na lang siyang naging adik doon sa babae. Tapos, kay basta na lang ho, ihiwalayan si Ma'am. Ining, mahirap kontrahin ang gayuma kung kulang ako sa kaalaman tungkol sa nangyari sa iyong asawa. Kailangan siya mismo ang humarap sa akin. Ay, Tata Delfino, papaano namin siya maisasama dito? Gusto niyong magsiksik doon sa babae? Kanina ka pa sagot ng sagot. Hindi naman ikaw ang kinakausap ko. Si Ma'am Mirna naman kasi kayo magsalita ka. Kasi ho, nawalan ho siya ng ganang kumain. Nanamlay ho siya. Naging mainitin ang ulo. Nanaginip po siya. At kahit saan siya magpunta, nakikita niya yung babae. Sinusundan ho siya nito kahit saan magpunta. Nawala ho siya ng ilang araw. Nung bumalik, nakipaghiwalay na po siya sa akin. Parang hindi niya kayang mabuhay na hindi niya kasamang babaeng yun. Hindi madaling gawin ang panggagayuma. Ito ay sumasailalim sa mating timang orasyon at idinadaan sa pamamagitan ng ritual. At mas matindi ang bisa nito kung ang bagay o tubig na ginamit sa ritual ay naipainom pa sa taong gustong kayumahin. Noong gabing nawala siya, isinama siya ng babae. Mula noon, ayaw nang humiwalay ng asawa ko.
Tata Delfino, tulungan niyo po ako. Lahat po gawin niyo. Bumalik lang sa akin ang asawa ko. Kung ang iyong asawa ang siya mismong tumalikod sa inyo at kusang sumama sa aswang na yon, isa lang ang ibig sabihin nito, Ineng. Ano po yan, Tata Delfino? Tuluyan ang naagaw ng aswang ang iyong asawa. Diyos ko, Hiniling ng matanda na iharap sa kanya si Angelo dahil sa tindi ng kapit ng gayuma dito. Hindi madaling kontrahin at alisin ang bisa nito. Lalo pa at hawak na sa lieg ni Brenda ang lalaking biktima. Samantala, inakala ni Brenda na mapapasailalim na ng kanyang itim na kapangyarihan si Angelo para lamang itong robot na sunod-sunuran sa kanya. Ngunit pagdating ng pagsiping ay nagawa pa nitong tumanggi sa kanya. Aalis ka? Saan ka pupunta? Papasok ako ng banyo. Akala ko kasi iwan mo na ako. Angelo, maaga pa naman hindi ba? Maliligo ka. Sabay tayo. Malilate na ako. Kailangan kong magmadali. Araw-araw na lang yan ang dahilan mo. Angelo, gusto ko nang isipin na hindi mo ako mahal. Anong silbi ng pagsasama natin sa iisang bubong kung hindi tayo magsisiping? Hindi yun ang pakay ko sa'yo nang tumira ko kasama ka. Gusto kong makilala ka ng lubusan, Brenda. Ayokong samantalahin ng pagkakataon na nasa iisang bubong tayo't magkasama sa iisang kama. Angelo, napakagwapo mo na. Napaka-gentleman mo pa. Pero, nag-aalala ako. Baka humina na ang talab ng ritual at kumalas ka sa akin. Ritual? Anong ritual? Ha? Ritual ng pag-ibig para lalo pang tumibay ang pagsasama natin at para magtagal tayo. Ay, Brenda, hindi mo na kailangan ng ritual. Andito na ako. Masaya akong kasama ka. Hindi na kailangan ng ritual. Angelo, nagtagumpay ako. Mahal mo na nga ako. Oo, hindi na kita gagamitan ng gayuma. Dahil naniniwala na ako sa iyo. Iniwan mo ang iyong asawa para sumama sa akin. Ha? Ihahanda ko ng tubig at pagkain na babaunin mo sa trabaho, ha? Sige na. Maligo ka na. Hihintayin kita sa sala. I love you, Angelo. Sa tuwing lumalakas ang pisikal na pangangatawan ni Angelo, humihina ang talab ng gayuma sa kanya ni Brenda. Yun din ang pagkakataon na nakakaisip si Angelo ng paraan para lansihin ang babae. Sa opisina, unti-unti na siyang nilalayuan ng mga katrabaho. Ang iba ay galit sa pag-iwan nito kay Myrna. Ang iba naman ay natatakot dahil sa kumakalat na may taglay itong gayuma na ikinatatakot ng ilan na may maidulot itong masamang epekto sa kanila. Pagdating sa opisina, agad na hinila ni Angelo si Roy. Pare, wag! Maawa ka! May pamilya ako. Buntis ang asawa ko. Huwag mo akong isama sa mundo ng kadiliman. Tumigil ka nga. Huwag kang maingay, pare. Ha? Ikaw na ba yan, pare? Ikaw na nga yan. Tulungan mo ko, pare. Kailangan tulungan mo ko. Humihiling ka ba? O inuutusan mo ko? Sa papanong paraan, pare? Huwag mo kong utusan na patayin ang kinakasama mo ngayon. Masama ang pumatay. Pare, makinig ka mabuti. Tuturuan kita kung paano. Pero tandaan mo, kahit tumanggi ako o magalit, kailangan mailabas mo ko sa bahay na yon at iuwi mo ko sa bahay. Pero bago mo gawin yon, kailangang malaman ni Myrna ang plano natin. Pare, totoo nga. Ginayuma ka ng Brendang yon. Oo. Pero nakakaya ko pang kontrolin ang sarili ko na huwag sumiping sa kanya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Dahil alam ko na ang bisa ng kanyang itim na kapangyarihan.
Sige pare, kung kailangan kong daanin sa dahas para alisin ka sa bahay na yon, gagawin ko. Isang bagay ang dapat mong malaman. Ano na naman? Huwag kang tititig sa kanyang mga mata. Bakit? Anong meron sa mata niya? Dahil doon niya mababasa kung ano ang totoong pakay mo. Huwag kang tumitig sa kanya. Halimbawang malalaman niya, anong mangyayari? Dalawa tayong makukulong sa bahay ni Brenda at magiging tau-tauhan niya. Ano? Hindi pa man ay pinagpapawisan na ng malapot sa nerbiyos si Roy. Hindi normal na tao ang kanyang makakaharap. Pero alang-alang sa kaibigan, ay gagawin niya ang napagplanuhan. Samantala, sa ilang araw na pananatili ni Duday at Mirna sa baryo sa kubo ni Tatay Delfino, napatunayan ng matanda ang kalinisan ng puso ni Mirna at ang kagustuhan nito na mailigtas ang asawa sa babaeng gumayuma rito. Dahil dito, inilatag ni Tata Delfino ang mga bagay na kakailanganin ni Mirna. Ipinagkatiwala niya sa babae ang kaalamang ritual at mahigpit na itinuro ang mga dapat gawin. Ngunit pinaalalahanan nito si Mirna na magkakaroon lamang ng bisa ang lahat kung ang ritual ay gagawin mismo sa biktima ng gayuma. Naipasok ko na po ang lahat, ma'am. Salamat sa inyo. Si Duday na mag-aabot ng bayad sa inyo. Tatawag ako kapag kailangan ko uli ng service nyo. Kahit ano pong oras, ma'am. Basta't request ninyo. Ma'am, naibigay ko na po sa kanilang bayad. Ay, matanong ko lang ho, ma'am. Kailan niyo ho naisipang pasukin ang pagninegosyo ng asin? Kailangan natin ng sako-sakong asin, Duday. Para makasiguro na tatalabang pangontrang ritual sa babaeng yun. Ay, susme. Ilang araw kayong masinsinang nag-usap at nag-insayo ni Tata Delfino? Asin lang ang topic niyo, ma'am? Ay, matanda na talaga si Tata Delfino. Masela na mga itinuro sa akin ni Tata Delfino, Duday. Pero makikita mo ang lahat kung papaano isasagawa ito. Matututunan mo rin ito, Duday. Hello? Oo, sige. Maghahanda na ako. Mag-iingat kayo. Ma'am, kay sino man po yung tumawag? Si Roy. Duday, tulungan mo ko. At kailangang mailagay na natin sa tamang pwesto ang mga asin. Nais ding matutunan ni Duday ang itinuro ni Tata Delfino sa amo nitong babae. Kaya sumunod siya sa lahat ng sasabihin nito. Samantala, habang kumakain sina Angelo at Brenda, 3 katok mula sa pinto ang kanilang narinig. Naging alerto si Brenda. Agad itong tumayo at binuksan ang pinto. Nakangiti si Roy at magalang na binati si Brenda na puno ng pagtataka. Paano mo nalaman ang bahay namin? Sinabi sa akin ni Angelo. Pare, tamang-tama pala ang dating ko. Wow! Ganito ka-espesyal ang inihahanda sa'yo ni Brenda? Honey, pare, ikaw ang hari sa bahay na to. Anong ginagawa mo rito? Ha? Anong klaseng tanong yan? Pare, darating ang mga big bosses natin ngayon. May general meeting tayo. Lahat ng department heads and employees required na dumalo. Importante ba talaga yan? Importante pare. Paano ang promotion na hinahangad natin? Matagal na nating pinagdarasal yun pare. Angelo, bakit mo sinabi sa kaibigan mo kung saan tayo nakatira? Di ba sabi ko sa'yo, walang ibang makakaalam kahit ang pamilya mo? Ha? Sinuway mong sinabi ko. Kung ganun, kailangan mong uminom ng tubig na to. Brenda, wag mo sanang masamain ang pagpunta ko dito. Kasi naman tong si Angelo, sa opisina, wala siyang bukang bibig kundi ang pag-ibig niya sa'yo. Oh, ha? Sinabi yun sa inyo ni Angelo? Oo,
Mula first floor hanggang 10th floor. Abot nga hanggang rooftop eh. Pambihira tong kaibigan ko. Mahal na mahal ka, Brenda. Oh, Angelo. Nangako ako kay Brenda na dito lang ako sa bahay buong maghapon. Ayokong magalit siya pare. Anak nang, kanina pa ako naiihis na nervyos. Huwag mo akong pahirapan, pare. Tungkol sa trabaho yun, Angelo. Sandali lang naman siguro yun. Ang meeting ninyo, hindi ba? Gusto mo? Sunduin kita sa opisina ninyo mamaya? Ang sweet. Sana all na lang talaga. Ayos lang ba kung susunduin mo ko mamaya? Oo, Angelo. At ipakikilala mo ko sa lahat ng katrabaho mo, hindi ba? Naku, oo nga pala. Yun ang sinabi sa akin ng mga kaopisina natin, pare. Panahon na para lumantad kayong dalawa. Kasi iwalay na kayong dati mong asawa eh. Isama mo na si Brenda para makilala nila. Okay lang ba sa'yo, Brenda? Oo. Oo, Angelo. Gustong gusto ko yun. Anong oras na? Naku pare, late na tayo. Nakakahiya sa mga big boss natin eh. Tara na. Ihintayin kita ha. Oo. Hintayin mo ako, Angelo. Bye. Ingat kayo. Bilisan mo. Baka magbago ang isip eh. Diyos ko, ano pa tong pinasok ko? Huwag na sanang lumingon. Si Mirna, alam na ba niya to pare? Oo. At may inihanda na siya para pangontra sa babaeng yun. Bilis pare! Palabas lang ng magkaibigang Roy at Angelo ang tungkol sa pagtawag ng meeting sa kumpanya. Mabilis na bumalik ng bahay si Angelo. Sabik na muling makasama ang asawa. Samantalang si Roy ay nag-aalala sa maaaring ganti ni Brenda. Oras na malaman nito ang katotohanan. Unang paghahandang ginawa ni Mirna at Duday ang magsaboy ng mga asin sa maaaring madaanan ni Angelo. Mula sa gate, papasok ng bahay, sa sala, sa kusina, hanggang sa silid nilang mag-asawa. Pagod ka na ba, Duday? Sige na, ako na ang bahala dito. Ay, ma'am, kay bakit kasi nagpapagod pa tayo na isaboy ang mga asin na yan sa paligid? Kay pwede namang ilublob si Sir sa sako para hindi na matalaban ng itim na kapangyarihan ng Brendang yun. Hindi ganyan ang tamang ritual, Duday. Kailangang sumunod tayo. Ma'am, narinig mo yun? Kay may kaluskos akong naririnig, ma'am. Ay, nandito na ang aswang. Ano? May isang palangganang asin dito. Tika lang, isasaboy ko ito sa aswang na yan. Wag! Duday! Patay kang aswang ka ngayon! Hup! Duday! Sir Roy, kay na-recruit ka na ng aswang? Hindi ako aswang. Kasama ko si Angelo. Kami ang nakatakas sa aswang. Mirna? Han? Angelo! Salamat at nagbalik ka. Akala ko, tuluyan ka nang sumama sa babaeng yun. Malakas ang self-control nitong si Angelo, Mirna. Mabuti na lang at utu-ututong si Brenda. Laki talaga ng tama niya kay pare. Huwag na natin siya pag-usapan. Ang dapat nating gawin ay kung papaano ako tuluyang makakawala sa pangkagayuma niya sa akin. Hubarin mo ng damit mo, Angelo, at sumunod ka sa akin sa banyo. Sus, kinuong man. Bakit, Duday? Kay nagakontra-kontra tayo dito sa aswang. Tapos, ang laswa pa ng gagawin yun ni Sir. Pwede naman mamaya na yung labing-labing kay tumating na yung aswang. Duday, kailangang alisin ang lahat ng bagay at damit sa katawan ni Angelo. Kailangang maligo ng tubig na may asin. Ano bang iniisip mo? Para matanggal ang anumang masamang ritual na nakakabit sa kanya. Ay, pwede naman palang ipaligo, ma'am. Kay nagpagod pa tayong saboy-saboy ng asin. Ay, naku. Ang dumi-dumi ng bahay tapos ako pang maglilinis. At talo pa natin ang factory ng asin. Ay, maliligo lang naman pala. Higpitan yung pagbabantay, Duday. Roy, sisimulan ko na ang ihahaing ritual kay Angelo. Sige, Mirna. Kami na ang bahala dito. Ay, subukan niya lang pumasok sa gate na yan.
Kay gagawin ko siyang inasin ng aswang. Kay subukan niya. Ayon kay Tata Delfino, ang asin ang pinakamabisang pangontra sa taong na biktima ng gayuma. Ang asin ay kilala sa spiritual cleansing. Kaya nitong alisin ang negative energy at putulin ang koneksyon sa mga spell na may masamang intensyon. Samantala, umaalingaw-ngaw ang isang nakakasindak na sigaw mula kay Brenda. Nalinlang siya ni Angelo. Kahit saan pa ito magpunta, ay susundan niya. Nagtiwala siya sa paglalambing sa kanya ng lalaki. Hindi na siya gumagawa ng ritual dahil ang akala niya ay napamahal na sa kanya si Angelo. Pero ganun pa man, muli niya itong paaamuin at pababalikin sa kanya. Aagawin niya itong muli mula sa kanyang asawa. Angelo! Lumabas ka dyan! Angelo! Ang lakas ng loob ng babaeng yan na sumugod dito. Ma'am, kay nariyan na yung aswang. Sinugod tayo, ma'am. Tumawag na ako ng mga pulis. Ipapahuli natin yung babaeng yan. Ako ang kailangan niya. Haharapin ko siya. Hindi, Angelo. Minsan ka na niyang napasunod sa kanyang itim na kapangyarihan. Hindi ka pa malakas para harapin siya. Tinuruan ako ni Tata Delfino. Alam ko kung paano siya kontrohin. Angelo! Hindi mo ako pwedeng iwan. Lumabas ka dyan. Harapin mo ako, mahal ko. At bakit hindi ka pwedeng iwan ang asawa ko? Anong karapatan mo para angkinin ang asawa ng may asawa? Asawa ka lang niya sa papel. Ako ang mahal niya. Iniwan ka niya para sa akin. Dahil ginamitan mo siya ng iyong itim na kapangyarihan. Alam mo ang... Oo, Brenda. Kaya tigilan mong asawa ko at huwag mo siyang dalhin sa kadiliman. Hindi mo ako mapipigilan, babae. Ipaglalaban ko ang karapatan ko kay Angelo. Wala ka ni katiting na karapatan sa asawa ko. Lumayas ka sa pamamahay namin. Kilala mo na ako, hindi ba? Kung anong kakayahan meron ako. Dapat kang matakot. Wala akong dapat na ikatakot sa'yo, Brenda. Isa kang mapanira ng relasyon. Maitim ang iyong budhi. Angelo! Nauubos ng pasensya ko. Lumabas ka kung ayaw mo akong mismong papasok para kunin ka. Tama na, Brenda! Tapos na ang kasamaan mo! Hindi mo na ako mapapasailalim sa iyong ritual! Ano? Bakit? Anong nangyari? Paano nangyari? Ano, Brenda? Hindi ka pa ba susuko? Ibaling mo na sa iba ang kahibangan mo. Hindi mo na maaagaw ang asawa ko. Angelo! Angelo! Halika! Halika! Sumama ka sa akin. Ngayon pa ba tayo maghihiwalay? Ngayon magkakapamilya na tayo? Ano? Oo. Dinadala ko ang anak ni Angelo sa aking sinapupunan. Totoo ba to, Angelo? Isa kang hibang, Brenda! Saan ba nagsimula ang lahat? Hindi ba't nababaliw ka na? Sinundan mo ko, sinailalim mo ko sa iyong itim na kapangyarihan. Ginayuma mo ko. Sumama ako sa iyo, hindi para mapasailalim sa iyong kahibangan, kundi para alamin kung ano ang iyong kahinaan. Gumagana ang gayuma sa tuwing pinapainom mo ko ng tubig na may panggayuma. Sa tuwing inuorasyonan mo ako. Kaya pinaniwala kita na mahal na kita, na magkakaroon tayo ng kumpletong pamilya. Naniwala ka naman. Pinaniwala mo ko noon pa? Pero eto na, Angelo. Magkakaroon na tayo ng anak. Ay, kay nakakadiri. Puntis? Oy, menopause ka na, oy. Kay paano ka pa mabubuntis? Tumigil ka! Kung hindi, gagawin kitang ipis. Ay, kay subukan mo. Pumasok ka dito nang malusaw ka na wala sa oras. Ginagalit niyo ko. Hinahamon ninyo ang aking kakayahan para mapasailalim kayo sa aking
Oh, kay bakit ka man huminto? Ay sige lang, kay hakbang pa rito. Pasok lang, kay lakad lang. Lakad na, kay nahihinto Bakit? pa. Bakit may mabigat na persang humaharang sa aking mga paa? Ay, kay namamaga man ang paa mo. Hindi sa habang panahon. Magagamit mo ang itim na kapangyarihan para sa sarili mong mithiin. Tandaan mo, Brenda, ang kasamaan ay may kaparusahan. Ngayon mo matitikman ang parusang naaayon sa kasalanang ginawa mo. Asin? Anong akala mo sa akin? Kayang pigilan ng asin lamang? Pinapatawa mo ako, Mirna. Hindi ganyan kababaw ang aking kapangyarihan. Diyos ko, ma'am, kay... Ayan na, dahan-dahan na siyang nakakapasok sa gate, ma'am. Ay, baka gayumahin din tayo ng babaeng yan. Ayan na, nakapasok na. Pipigilan ko siya. Ako ang pipigil sa kanya. Hayaan niyo ako. Mirna, Hindi ako papayag. Naagawin kanyang muli sa akin, Angelo. Pinanghahawakan ko ang pangako sa atin ng Panginoong Diyos. Wala tayong dapat na ikatakot dahil ang ating Diyos ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Narito na ako, Angelo. Halika, hawakan mo ang aking kamay. Sumama ka sa akin. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Iligtas niyo po kami sa kasamaan ng babaeng kaharap namin. Ubus na ang pasensya ko, Angelo. Anong ginagawa mo? Anong binubulong-bulong mo dyan? Kukontrahin mo ako? Pwes, huli na babae. Akin na uli ang asawa ko! Anong nangyayari? Bakit? Bakit? Hindi ako kinakapos ng lakas. Bakit? Nakakaramdam ako ng hapdi sa buong katawan ko. Anong ginagawa mo? Tumigil ka! Wala kang kakayang para kontrahin ako! Tumigil ka! Sino ka? Paano mo nagawang kontrahin ang aking ritual? May alam ka sa orasyon? Ritual? Oo! Mas may makapangyarihan pa sa ritual at orasyon, Brenda. Ang kapangyarihan ng Diyos ang hindi mo matatakasan. Hindi! Angelo, tulungan mo ako! Angelo! hindi na nakayanan ni Brenda ang malakas na puwersa na nagpapahina sa kanya. Napaluhod hanggang sa mawalan siya ng malay. Dumating ang mga pulis at dinala siya sa pagamutan. Ang mag-asawang Angelo at Mirna ay muling ipinadama ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mirna, salamat. Salamat at hindi ka bumitaw nang iniwan kita. Hindi mo sinabi sa akin na may plano ka pala. Sana nadamayan kita. Kahit anong ritual ang gawin niya sa akin, hindi niya mababago ang nilalaman ng aking puso. Kung sino ang babaeng pinakasalan ko, yun lang ang pakamamahalin ko habang buhay. May mga bagay na nagpapahinga sa akin, Angelo. Akala ko talagang buntis siya. Hindi ko gagawin yun, Han. Isa sa 10 utos ng Diyos, huwag makikiapid sa hindi mo asawa. Han, Pero alam mo ba, Han? Narealize ko na panahon na para seryosohin natin ang pagbuo natin ng pamilya. mahal ko. Humingi ako ng mahabang bakasyon sa opisina. Sabi ko, babawi ako sa asawa ko. At panahon na para isipin ko naman ang pamilya ko. Kung puro lang ako trabaho, baka iwan ako ng asawa ko. Hindi, Han, ha?
Hindi ko gagawin yan. Biro lang. Sa gandang lalaki ba naman ang asawa mo? Makukuha mo pa maghanap ng iba? Mag-ingat ka sa lumalabas sa bibig mo, Han. Sige ka. Gagamitin niya ng kaaway para sa'yo. Mangyayari yan. Ngayon pa ba ako panghihinaan sa pananampalataya ko sa kanya? Napakadakila ng Diyos, Han. Sa panahon ng kadiliman, pinapamalas pa rin niya sa atin ang nagagawa ng kabutihan. Amen, Han. Ma'am? Ay, pwede ko na po bang linisin ang beranda at ang sala natin? Ay, ang alat na ng talampakan ko, ma'am. Ang kapal pa ng asin. Sandali lang, Duday. Hindi pa pwede. Bakit naman, ma'am? Ayos naman na si sir. Hindi na po babalik yung aswang na yun. Tatapusin lang natin ang itinuro ni Tata Delfino. 1 linggo na maliligo ang sir mo sa tubig na may asin. At yun namang mga asin sa dinadaanan niya. Duday, hayaan nating maapakan niyang mga yun. O malaktawan. 1 linggo lang naman eh. Matatapos din ang ritual na sinasabi ni Tata Delfino. Sige na nga. Pero pagkatapos ibibenta ko yan, ma'am. Gusto kong makilala si Tata Delfino. Lagi niyo siyang napag-uusapan eh. At siya rin ang ginagamit ng Diyos para makahulagpos ako sa panggagayuma sa akin ni Brenda. Gusto kong personal na magpasalamat sa kanya. Naku, Bakit, Han? Ay pumayag na kayo, ma'am. Para naman maranasan din ni sir yung hirap na dinanas nyo nung makarating kayo sa baryo namin. at makikilala niya mga naninirahan sa lugar na yon, Duday. Sige, Duday. Pagbigyan natin ng Sir Angelo mo.